Awan mo ako, Diyos, ayon sa iyong karugihan, ayon sa laki ng iyong mahal, awin ang aking kasamahan, hugasan sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong karugihan, ayon sa laki ng iyong mahal, awin ang aking kasamahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ikaliwang linggo ng Kwaresma. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway mapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyang karami
ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukubli, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayoy, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila,
sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesu Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kaniyang mukha. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsanay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kaniya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kaniyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kaniyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila ay natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak,
na aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa maluwalhating salaysay ng pagbabagong anyo ni Jesus Nazareno o sa English tinatawag nating Transfiguration. Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, mahalaga pong mapalalim natin ang salitang transfiguration. Ang salitang transfiguration ay nanggaling sa wikang Latin, transfigurare, na ang ibig sabihin lumampas pa sa orihinal na anyo. At ito po ang naganap sa ating ebanghelyo. Pinakita ni Jesus Nazareno ang kaniyang tunay na kalikasan at anyo. Mariwanag pong narinig natin kung paano nagliwanag ang damit ni Jesus Nazareno na parang busilak na puti at nagningning ang kaniyang mukha na parang sikat ng araw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nangungusap sa kaniya. Pagkatapos noon, nililiman sila ng isang alapaap at may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama noon maliban kay Jesus. Sa pagbabagong anyo po ni Jesus Nazareno, ipinahayag dito na siya ay tunay at totoong Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang banal na Panginoon. Sa pag-aanyong tao ng Diyos, si Hesukristo ay nagpakababa. Kaya nga ito po ang dahilan kung bakit siya kailangang manalangin sa Ama. Kung inyong maitatanong, Father, bakit po kailangang manalangin pa ni Jesus? Samantalang di po ba't sabi niyo, siya ay totoong Diyos at totoong tao? Bilang Diyos, bakit pa niya kailangang manalangin sa kaniyang Ama? Simple ang kasagutan, sapagkat ang kaniyang paglilingkod sa lupa nakasalalay sa kaniyang ugnayan sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang pananalangin ni Jesus Nazareno ay mabisang tanda ng kaniyang ugnayan sa Diyos Ama at sa Diyos Espiritu Santo. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang panalangin ay ang atin ding ugnayan sa Diyos. Tayo ay nananalangin, hindi lamang upang humingi ng mga kahilingan sa Diyos, ngunit higit sa lahat, ang panalangin natin at pakikipag-usap sa Diyos ang ating nagiging ugnayan sa Kanya. Di po ba't ang banal na Eucharistia ang pinakamataas na uri ng ating panalangin at pagsamba? Dahil sa Eucharistia, hindi lang tayo ang nangungusap. Kung hindi ang Diyos, binibigay niya ang kaniyang sarili sa banal na komunyon. Di po ba't ito ang ibig sabihin ng ugnayan? Hindi lamang tayo ang nagsasalita,
at nangungusap. Kung hindi sa pamamagitan ng panalangin ito, ibinibigay din ng Diyos ang kaniyang sarili upang ating maging kaligtasan at upang maging ating kalakasan at kabanalan. Kaya nga pagmasdan ninyong mabuti, kapag ang isang tao hindi na nagsisimba, hindi na marunong manalangin, laging sinasabi niya, parang ang layo-layo ko sa Diyos. Hindi ko maramdaman ang Diyos sapagkat lumalapad din ang ugnayan niya mula sa Panginoon. Pero ang isang taong paladasal at mahilig magsimba, laging nananalangin, nararamdaman niya lagi ang presensya ng Panginoon. Sapagkat ang panalangin, gaya ng ginawa ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, ay ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya naman kung inyong mapapansin, pati sina Elias at Moises, sa pangyayaring ito, kasama sa pagbabagong anyo ni Jesus, nakita ng mga alagad si Elias at Moises bilang simbolo ng kasulatan at ng propeta. Kung inyong mapapansin, ang dalawang ito ay naririto upang maging simbolo na si Jesus ang kaganapan ng kasulatan at ng mga propeta. Si Jesus ang tinutukoy sa lumang tipan na sinisimbolo ni Moises. Siya ang kaganapan ng mga bagay na ipinangako sa darating na panahon. Si Elias bilang propeta, kaganapan ng mga propeta na nagsasabing may isusugo ang Diyos. At ang pagsusugo at kaganapan ng mga propesiya ay naganap sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya nga nandun si Elias at Moises at si Jesus Nazareno upang ipakita na si Jesus Nazareno ang kaganapan ng kasulatan at ang kaganapan ng mga ipinangako at mga sinabi ng mga propeta. Lahat ng kanilang propesiya naganap sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang pagbabagong anyong ito ng ating Panginoon ay isang malaking hamon sa atin upang tayong lahat magkaroon din ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Kagaya ni Jesus Nazareno, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at palaging manalangin. Sa ating pananalangin, pakinggan natin ang kaniyang tinig. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno na nagkatawang tao. Ang salitang nagkatawang tao, ang ating kaligtasan. Pagbabagong anyo, pagbabago. Inaanyayahan tayo na magbago at magbalik loob. Bumalik tayo sa ating tunay na anyo. Bumalik tayo sa Diyos. Tayo ay Kaniyang mga anak. At bilang mga anak ng Diyos, tayong lahat mabubuti at nilikha sa kapangyarihan ng Kaniyang kabanalan. Kaya't ngayong panahon ng Kwaresma, kung talagang mahal natin si Jesus Nazareno, huwag tayong matakot magbago tungo sa kabutihan at kabanalan. Huwag tayong matakot sundan ang kabanalan ni Jesus Nazareno. Magningning din tayo sana kagaya niya.
sa pamamagitan ng mabuting gawain at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Sa bawat kahilingan ang itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo, mga pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, masigasig nawa nilang gampanan ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng matatag nilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, sa pagbabagong anyo ni Kristo, naway makita namin ang liwanag ng iyong kaluwalhatian at sa pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ay maging mas masigasig kami sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasan dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noon sila'y binyagan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, ang lubusang pagaling ng ating Santo Papa Francisco at ang lahat ng mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan
Sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, naway maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan. Iyagpala ang naparinig sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaligtasan.
ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa amin ang kaharian mo, suriin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahinuin sa tukso, at niyagyan mo kami sa lahat ng Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Sa banal sa panganib ako'y sa sa'yo pa rin magtitiwala sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisintang matatakot kung ako'y laging nasa Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. May rin din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito,
ang lahat ng mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman, sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo'y hinamay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inanamon
nuestro Padre